Urig naman, iha. Mas magaling yung English ko kaysa kay Erap, ano? Di hamak naman. Lamang ka ng apat sa guhit. Isa sa mga veteranong aktor at komedyante na dumaan sa Philippine show business ay si Dencio Padilla. Madalas siyang nakikita noon bilang sidekick ni Daking Fernando Paul Jr. at kilala sa kanyang Puntong Batangas na pananalita. Siya rin ang ama ni Dennis Padilla at lolo ng aktres na yon na si Julia Barreto. Alamin natin ang kanyang naging buhay sa video na ito. Bago tayo magpatuloy, kung ikaw ay bago sa channel na ito at gusto mo ang mga kwento ng buhay ng mga Pilipinong sikat, ay huwag kalimutan mag-subscribe. Si Prudencio Valdivia, na mas kilala sa kanyang screen name na Dencio Padilla, ay ipinanganak noong September 2, 1928 sa Nagcarlan, Laguna. Siya ay nagsimula sa mundo ng show business sa pamamagitan ng pagpasok bilang extra sa mga pelikula. Sa loob ng 3 taon, ito ay kanyang ginawa, maging ang hirap na kakambal ng paggawa ng maliliit na movie roles. Ayon kay Dencio, siya ay madalas walang makain noon, sapagkat ang kanyang kinikita ay hindi sapat upang mapunan ang kanyang pangangailangan. Siya ay tumutulong sa mga crew sa movie set para makabahagi ng pagkain, dahil ayon sa kanya, ang mga extra noon ay hindi masyadong pinagtutuunan ng pansin. Sinubukan din niyang gumanap na kontrabida nung una, subalit ang karakter ng kontrabida ay hindi nababagay kay Dencio. Siya ang tipo na hindi mukhang kalaban at hindi nakakatakot ang kanyang itsura na naging dahilan upang mapunta siya sa pagkukomedya. Nang si Dencio ay mabigyan ng mas malalaking roles sa mga pelikula, siya ay gumanap bilang supporting characters at sidekick ng mga bida. Isa sa kanyang madalas na nakasama ay ang hari ng pelikula na si Fernando Paul Jr. Ang dalawa ay kalauna naging magkaibigan at si Dencio ay nagsimulang makilala ng mga movie fans ng panahong iyon. Habang tumatagal sa industriya ang aktor, siya ay nakatanggap ng iba't ibang nominasyon sa mga award-giving body sa Pilipinas. Ilan dito ay sa pelikulang Ito ay Maynila at Dragonfire sa Quezon City Film Festival, Sanctuaryo para sa Baguio Film Festival, Media Video para sa Iloilo Film Festival, at Dugo ng Bayan para sa Film Fest na ginanap sa Olongapo. Madalas ay hindi umaasa si Dencio na siya ay magwawagi sa mga nominasyon nito, kaya naman nang siya ay man-nominate bilang Best Supporting Actor sa pelikulang Media Video sa Manila Film Festival noong 1984, siya ay hindi dumalo sa awards night. Kanyang nakalaban sa nasabing award, ang mga batikang aktor na sila Joe Sison, Vic Silayan, Paquito Diaz, Max Alvarado, at Eddie Garcia. Mga bigating aktor na hindi niya inaakalang kanyang matatalo upang maiuwi ang Best Supporting Actor Award. Siya ay nanatili sa kanyang tahanan habang pinapanood ang late broadcast ng programa sa telebisyon nang may biglang tumawag sa kanya sa labas ng bahay at nagulat siya nang makitang ito ay ang aktres na si Susan Roses. Niyaya siya ng aktres at sinabing sila ay may pupuntahan sa Casa Marcos. Kinakabahan pa noon si Dencio dahil iniisip niyang baka may nangyaring kung ano kay Ronnie o FPJ. Sumama siya kay Susan, at nang sila ay makarating sa lugar na pupuntahan, siya ay nagulat dahil ito pala ay isang surprise para sa kanya. Nakita niya si FPJ na may hawak-hawak na trophy, sabay abot sa kanya nung trophy, at siya ay niyakap nito. Sinabi din ni Ronnie ang magandang balita na siya ang nanalo ng Best Supporting Award para sa media video. Ayon kay Dencio, si Ronnie ay napakabait na tao at itinuring siya nito bilang isang tunay na kaibigan kahit siya ay hindi mayaman. Makalipas ang mahigit 2 dekada sa paggawa ng pelikula, si Dencio ay nabigyan ng pagkakataon bumida sa pelikulang Iskuro Kotoy noong 1981. Ito ay kumita sa takilya at nagkaroon ng cameo appearance ang ilan sa malalaking pangalan sa industriya na nakatulong sa pagpo-promote ng pelikula. Matapos nito ay sinubukan ulit magbida ni Dencio sa pelikulang Boogie upang patunayan sana na kakayanin na niyang magdala ng sariling pelikula.
Nagkaroon ng ilan mga problema sa production ng pelikulang ito at si Densyo ay halos solong nag-promote nito. Sa kabutihang palad, ang movie ay kumita kahit papano sa takiya. Matapos nito ay bumalik si Densyo sa paglabas bilang sidekick o supporting character sa mga movies at tumagal pa ng maraming taon sa showbiz. Siya ay lumabas din sa ilang mga serye sa telebisyon at minsang na-nominate sa CAT Award para sa programang Wala Kang Paki. Ang kanyang napangasawa ay si Catalina Valdivia at sila ay nagkaroon ng 8 mga anak. May mga panahon na dumanas ng pinansyal na hirap ang kanilang pamilya, lalo na nang magsabay-sabay sa pag-aaral ang karamihan sa kanyang anak. Subalit ito ay nalagpasan din ng aktor at ang kanyang mga anak na sila Dennis, Samuel, Glenn, Jennifer, Jean, Richard, Ched at Rat ay lumaki naman lahat ng maayos. Si Dennis ay sumunod sa yapak ng kanyang ama sa pag-aartista at gumanap din ng mga supporting characters sa pelikula. Kalaunan ay napangasawa nito ang aktres na si Marjorie Barreto at isa sa kanilang anak ay ang tanyag na aktres na yun na si Julia Barreto. Ang iba pang mga anak ni Densyo ay kalimitang naging OFW at nagtrabaho sa ibang bansa. Ang mga ito ay nakaranas din lumabas sa pelikula at TV commercials noon sila ay mga bata pa. Noon September 30, 1997, si Densyo ay isinugod sa ospital matapos makaranas ng pananakit ng dibdib. Siya ay na-confine ng mahigit 1 linggo sa ospital at noon siya ay ilalabas na sana para makauwi, si Densyo ay pumanaw dahil sa biglaang cardiac arrest noon October 10, 1997 sa edad na 69. Ang huling naging hantungan ng aktor ay sa Nagcarlan Municipal Cemetery sa Nagcarlan, Laguna. Hindi man palaging bida ang mga naging roles ni Densyo Padilla, ay nakuha naman niya ang paghanga at respeto ng marami sa industriya. Siya ay magaan katrabaho, masipag at matyaga sa set. Maraming artista ang naging kaibigan ng aktor at isa dito ay ang nag-iisang daking na si FPJ. Si Densyo ay tumagal ng halos 4 na dekada sa industriya at nagiwan ng tatak sa puso ng kanyang mga tagahanga. Urig naman, iha. Mas magaling yung English ko kaysa kay Erap, ano? Di hamak naman. Lamang ka ng 4 sa guhit. Manadali ako, yung kabisada ko, bukado, pati latigo ko. Naku naman kasi Julian, napakaburara mo eh. Eh, sandali ko lang iniwan dun eh. Gabi-gabi tinitira tayo. Oo nga, pare. Hindi bali Julian, matye-tsempohan din natin yan. Sana nga Paano tuloy na ako pa?